Life can feel overwhelming, like we're speaking a language no one else understands. But here, there's no rush, just moments to breathe, to listen, to feel. Hi, it's me, myself, and I'm your host, Miko. Come and join me here in Mika Pisco, Chikapiamo. When words don't come easily, when the world feels heavy, when you just need a reminder. Because you are more than the weight of your struggles. You are seen. You're not alone. This is a space to pause, to reflect, and to connect with yourself, with others, and with the thoughts and feelings that keep reminding us. So take a deep breath. Together, we walk through this. Mi capisco, ci capiamo. Hello, mic test, Hello, 1, 2, mic 3. test. Mic test 1, 2, 3, 4, 5. Okay, hello guys, I'm back. Hello listeners. And today I'm with someone as part of our series with Youth Empowerment Program and Maya Association. Kasama ko ang one of the greatest artists. Uy. Grabe. And yun, as part of our series, Your Soundtracks, here's Ian Maldia. Hello. Hello there. Kamusta ka? And Okay naman. share ko lang guys, iba yung location natin ngayon. Nandito tayo sa kanyang studio, sa kanyang kuweba. Welcome to Cueva. Pag-usapan natin recently yung, di ba, nag-talk ka sa amin, yung Your Soundtracks, na pag-usapan natin kung paano ka natulungan ng music, paano ka sa music, di ba? Pero ngayon, masyado naman seryoso ka agad. Kamusta ka muna talaga seryoso? Ayun, ang ginagawa ko ngayon ay nagre-record, tumatambay, kinakausap ang aking aso na si Tino. So, ayun, ang ginagawa ko lang, dito lang ako sa kwarto, Sa kanyang kuweba. sa aking kuweba, at naglalaro, nag-e-enjoy. Na-enjoy mo yung music sa pagsusulat. Mhm. Nagsusulat ka pa ba? Oo naman. Ngayon, yung ginas natin siya pero hindi na pala siya nag-music, no? Pero buti na lang ngayon mo ko gines. Kasi kung noon, siguro mga 1 year ago, 2 years ago, wala akong masasabi sa'yo kasi block talaga ako. Wala talaga ako sa music. Pero nung time na yun, di ba nakapag-release ka na ng music? Ano ang title nun? Nakapag-release ako ng about music sa- pag natulog ang buwan. Ayun, basta tanong ko something about buwan eh. Actually, yung first, ganito kasi yan. Meron akong project before ng COVID. So, Wait, sa Milan pa kayo nun? nasa Milan pa ako noon. Mayabang ako noon eh. Sabi ko sa sarili ko, every month, magre-release ako ng isang kanta. Grabe naman yung every month. Oo, ganun kalala. Hindi, kasi ganito yung nangyayari niyan. Ano ako nun eh, suki ako ng mga dibu. Suki ako ng So, mga lagi dibu. kang kumakanta. Lagi akong iniimbitahan. Pwede ka ba iyan kumanta sa dibu? Tapos laging, syempre, gusto ko yung spotlight. I mean, hindi ko talaga siya gusto, pero mahihain talaga ako. Pero hindi, masarap sa pakiramdam na napapansin ka ng mga tao. Yung nakikita ka ng tao. Oo. Yung nakikita ka nila nag-exist. Oo. Hindi yung basta lang anak ni Tita Ami. Oo, ganun. May sarili kang ikaw. So, ano kasi, nung mga nakakarami na akong kanta sa dibu, kinakanta ko ng Ed Sheeran, mga... Feeling ko lahat ng mas bata sa'yo, pinuntahan mo eh. Or mga kasing edad yung mga kasing natin. edad Oo. ko, tapos mas bata sa akin. Tapos ngayon sabi ko, wala, hindi na ako makakanta sa dibu. Pero yung experience ko noon, tinetest ko yung mga kanta ko sa dibu. Ng mga panahon na yun, grabe yung pagsusulat Sila yung pinagpa-practice ko nun. Oo. Ang ginagawa ko, hindi sa pinagpa-practicean, tinitingnan ko kung kakagatin yung kanta. I mean, in a sense na, ang ganda ng kanta na to. Kung magugustuhan nila. Like, okay ba siya sa'yo? Okay siya, yung ganun. So, may mga dibu na wala akong idea kung anong kakantahin ko. So, partly parang hinahanap mo yung genre mo. Oo. So, nag-explore talaga ako ng mga panahon na yun. Tapos, ayun, hanggang mas lumalim na yung curiosity ko sa music. Hanggang sabi ko sa sarili ko, mag-aral kaya ako ng music. Kasi ang galing ko na. Kasi kaya mo na. Oo. Mayabang talaga. Like, I mean, hindi mayabang na pero hindi sa confident eh. May ego talaga na nagpe-play sa gitna. Tapos, like nakita mo, kaya ko pala. Pero hindi siya yung lumalabas eh. Parang nasa loob lang. As mahiyain tao. Mahihain talaga ako
eh. Tapos, hanggang nakapasok ako sa music school, doon ko na-realize na wala pa akong alam. Saan music school? So, nag-audition ako sa isang music school sa Milan. Parang conservatory siya, ganun. Pero academia siya, ganun. So, ayun, may nakakatawang nangyari. Jazz yung genre ko, no? Jazz guitar. Tinanong sa akin nung teacher, nung prof, kung may alam ako na jazz standard na songs. Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin ng jazz standard. Tapos nagsabi siya ng mga title. Ano pa yung mga literal na definition ba? Oo. Ano ibig sabihin ng jazz standard? Tapos nagsabi siya sa akin ng mga title ng mga song ganito. Alam mo yung All of Me? Sabi ko, alam ko yan. Kinanta ko yung kay John Legend na All of Me. Tapos yun, dun yung na-realize na wala pa talaga akong alam. Tapos, ayun, nag-start siya sa akin sa pinaka-ilalim ng music theory. Wait, ilang student kayo doon? Marami kami dun. Akala ko like parang few student na nagwa-one-on-one kayo. Iba't ibang instrument siya. May trumpet, may iba't ibang focus. Magkaklase kami sa harmony class. Pero pagka nagkaklase kami ng instrument namin, one-on-one siya. Okay. Hanggang, ayun, na-expose na ako sa mga rules, sa music theory. Kung paano talaga magsulat. Notes. Ayun, doon ako na-injured. Kasi alam ko na hindi ko alam na may mga humaharang na sa akin. Pag nag-create ka kasi, pag nag-create ka consciously, ang haharang sa'yo yung mga rules. Pero pag hindi mo alam yung rules, like parang may awareness ka na mali to, hindi dapat ganito. More on left brain ginagamit ko pag susulat, hindi yung right brain na hindi logical. Yung creativity mo talaga. So nung nalaman ko yung mga rules na yun, doon ako nawala. Pero sa isip ko, nung nalaman ko yung rules na yun, ang iniisip ko, mas may magagawa ako kasi alam ko na. Yan yung nakakatawa kasi nung pumasok ako tapos nalaman ko yung kahit mga basics lang na yun na music theory. Akala ko, yun na yung gateway para maging malupit ako na musician. Parang mas mag-improve ka, mas makilala ka. Kasi mas malalaman mo lahat eh. Pero on the other side, yung pala pipigil sa'yo. Yung talagang pumigil sa akin kasi na-block talaga ako. Hindi ako nakasulat. Dati, nung hindi pa ako hindi pa ako na-expose sa music theory, basta alam ko lang kumanta, tumugtog, yung mga basic chords, ganyan. Nakakasulat ako isang upuan, tapos na yung kanta. Kasi wala akong pakialam, basta maganda. Masarap sa basta sinulat mo lang kung anong thoughts mo or kung anong na-feel mo right at the moment eh. Pero ngayon, what if gawin ko ganito, ganyan. Ang daming options na ang nasa-sacrifice na yung emotions mo. Kasi more on, logical ka mag-isip, analytical ka mag-isip, mga numbers, ganito. So, theory. So, yung nasa-sacrifice dun sa creative process ko ng mga panahon na yun, ay kung ano talagang nararamdaman ko. Hindi kung ano yung tama o mali. So, yun. Sinabihan ka ba nilang partly na mali ang ginagawa mo directly on the point? Hindi. Hindi ko naman sinasabi na puro masama lang yung nakuha ko sa pag-aaral ng music. Pero syempre, lahat naman tayo may matututunan. Ang dami ko natutunan dun. Na-expose ako sa mga pinakamalulupit na recordings, sa mga greatest artists of all time, mga ganun. Tapos yun nga, ang pinaka natutunan ko dun, na sinabi sa akin ng teacher ko ay, na tumatak sa isip ko, nung pagka nag-ano kasi kami, pag jazz, kailangan mong matutong mag-improvise. Pagka may pinaaral siya sa iyo na kanta, tapos tumugtog kayo, hindi mo tutugtugin yung kanta na yun na as is, na yun yung inaral mo ganito, note per note. Hindi mo siya tutugtugin na ganun. Pag tinugtog mo siyang ganun, mapapagalitan ka kasi kailangan mai-express mo talaga siya. Mapapalawak mo siya na ikaw, na gamit yung mga natutunan mo na techniques at saka skills, makakapag-express ka. Pero kailangan mo ng balance dun sa technical at saka yung emotion. Na hindi kailangan perfecto palagi. Hindi naman lahat ng perfect na, hindi maganda yung perfect talaga. Lahat naman like tayo may makikitang may isang, parang sa isang plane na yan, may isang tuldok ka diyang makikita na hindi natin napapansin. At yun yung magpapaganda dun sa yung medyo... Like di mo alam yung detail na yun is, it will result something beautiful din naman. So yun, ang dami ko lang nasabi agad. Kumusta lang ako? Diba? True naman kasi yung sa music, hindi lang kasi hindi naman ibig sabihin ng pag pumasok ka doon,
sa school na yon, ang focus mo lang na matutunan mo is about music. Like, parang sa normal school lang, hindi lang naman pag pumasok ka sa isang school, ang matututunan mo is mga subjects lang. But more than that, may mga iba't ibang bagay ka ring matututunan through relationship, through conversation with your classmate, teachers, or experiences din. Oo. So yeah, after kong music, lumipat kami dito. I mean, hindi pa ako tapos nun Akala ko natapos mo siya doon. Hindi. Tumigil ako kasi kailangan kong mag-work. Kasi kailangan kong harapin ang tunay na buhay. Oo. The real life, the adult life. I mean, yung mga sinasabing hindi ka bubuhayin yan. Pwede kang buhayin niya, pero nung mga situation na yun, nung mga pagkakataon during COVID na din kasi yun eh. COVID nun eh. So, nawala ng trabaho yung parehas kong parents. Tapos, ayun, nag-work ako. And dun ko na talagang na isang tabi yung music. Hanggang dumating ako sa point na ayoko na. Hindi na to para sa akin. Kasi imagine mo. Yung music ang hindi na para sa'yo? Dumating ako sa point na yun. Kasi nga, hindi na siya nag-generate ng joy. Hindi na ako binibigyan ng joy kasi more on frustrations at saka pain. Lalo na nag-work ako. Kasi gusto kong makapag-create or gusto kong makatugtog. Tapos, wala akong... So like, nag-work ka para makagawa sana ng music pero hindi yung kinakalabasan kasi mas napapagod ka. So, nandito tayo sa studio ko. Kita mo, lahat kompleto. May piano, may speaker, may mic, guitar, lahat. Lahat ng kailangan ko sa music nung nag-work ako. Yun talaga yung reason ba't ako nag-work din. Para makapag-invest ako. Ang sad part naman dun, dumating na ako sa point na meron na akong lahat. Hindi ko kayang umupo sa piano ko kasi natatakot ako. Kasi masakit bro. Magagets ako ng mga artist. Mahirap umupo pagka na-block ka. Okay. Na hindi ka pa nagsisimula tumugtog ng isang nota, failure agad yun nasa isip mo. Natatakot ka talaga magkamali. Kasi yun na yung naging normal eh. Na every time na, may mga times din na mag-work ako sa isang kanta, abutin ako ng 3 months, matatapos yung kanta tapos hindi ko gusto. Kasi tatapon mo na lang. Ganun yung cycle na nangyari sa akin habang nag-work ako. Hindi mo tinatabi yung mga tinabi mong, mga ginagawa. Nandito pa rin siya pero nung mga panahon. Hindi mo siya na-appreciate. Ngayon na-appreciate ko na. Ngayon. Kasi kung isipin, journey mo yun that time eh. Kasi siguro yung marka mo na naghirap ka pero nag-continue ka pa rin. Parang yun yung diary mo that moment. Kasi yun din yung yun din yung kailangan mo na kailangan mo na maging vulnerable, no? Kung naging vulnerable ka, kailangan ipakita mo yung part na yun na hindi ka pa masyado magaling. Kailangan ma-acknowledge mo din sa sarili mo kung saan ka kailangan mag-improve. Tapos ipakita mo yung process kung nasan ka ngayon. Hindi yung gusto mong maging magaling kasi gusto mong makita ka ng tao o makapagkamit ka ng success or ayun. So, puro material, selfish things, ganun. Pero on the other side, kung isipin mo, like, the more, kung isipin mo siya in a positive way, hindi pagiging selfishness. Like, isipin mo na, mas nakikita ka ng tao, kung ginagawa mo siya ng ayos, mas marami kang mababilas sa tao sana. Yun yung una ko talagang purpose o yung pinaka-reason ko bakit ko ginagawa yung music. And then, sa service din ako natuto mag-music. So, sabi ko, yun yung reason ba't ako tutugtog o ba't ako kakanta. Wala. Tao tayo. Diba? So, nahurog tayo sa mga ganong Pero, hindi naman... Kasi kung isipin ng time na yun, may mga contest ka pang nasalihan writing music, diba? Meron. Oo. Tapos, kung walang COVID, marami akong sinalihan na contest. And, yun nga. Psychologically, talagang dinurog talaga ako ng music ng mga panahon na yun. Kasi, siguro, ang dami mong expectation, ang daming gusto mangyari. Tapos, hindi nangyayari. Tapos, stagnant ka na ilog. Hindi umaagos. Dumudumi lang ng dumudumi. Tapos, walang nangyayari. May nakabara. Hindi makapag-create na maganda. Yun yung isa sa mga pinaka lubog talaga ako. Hindi lang sa lahat ng part ng buhay ko. Buti na pagdaanan ko yung part na yun. Marami ka Grateful naman ako natutunan, na pagdaanan ko yung part na yun. Konting background lang. Ano bang naging work mo nung time na yun? At na-realize mo at napagod ka? Nag-work ako sa isang factory. Manual work siya. Meron akong 4 na machine. So, nag-work kami ng goma. PC ka lang talaga yung trabaho. Oo. Ang masama pa nun, walang pausa. Ay, walang 8 hours, walang pahinga. Literal, every second kang gumagalaw. Wala ka din kausap kasi makina lang yung makaharap mo. Bawal kang makipagkwentuhan kasi kailangan ka mag-focus sa ginagawa mo. Tapos, nasa isang cubicle ka lang. Tapos, meron kang 4 na makina. Hanggang nung nandun ako nasa point ako na yun, tinatanggap ko na yung reality na ito talaga yung Yun yung destination mo. Oo. Tinalikuran mo ng music? Hindi ko tinalikuran totally. Pero,
Alam mong nandyan lang siya. Na Pero hindi mo ginagalaw. na hindi na talaga ako nag-enjoy sa music noong mga panahon na yun. So, ayun nga. Nung nandun ako sa work, ano siya eh, talagang pagka nahalubilo ko sa mga, nasa environment mo kasi yan, pagka yung environment mo, ganito, ganyan. Kahit ayaw mo sa gusto mo, magiging ganun ka din. So, nasa isip ko, yung work lang, palagi work lang yung nasa isip ko. Tapos kung paano ko matatapos yung work, parang tumigil na talaga ako sa pagdi-dream ng mga panahon na yun. Hanggang one day, isang Sabado ng umaga, habang naglilinis ako ng mga makina ko, habang punong-puno ng grasa ang buo kong katawan, patingin na lang ako sa sarili ko at sa paligid ko, tapos sabi ko, ginagawa ko dito? Ba't ka nandyan? Ba't ka nandyan, Ian? Ito ba talaga yung gusto mong gawin? Nung mga nakaraang taon, halos linggo-linggo kang nasa stage kumakanta. Tapos ngayon, ginagawa mo ganyan. Nung araw na yon, isang click lang na ganun, pum, nag-decide ako. I mean, pumasok sa isip ko, pero hindi ba ako nagdesisyon na ngayon naalis na ako. So, after nung araw na yon, tinawagan ko si Eric. Sabi ko, Eric, in 1 month siguro, baka umalis na ako. In 1 month. Ang pagpasok ko ng Lunes, pagkatapos ng araw na yon, sabi ko, di ko na kaya. Ngayong linggo na to, tatapusin ko na. From 1 month to 1 week. So, kinausap ko na yung HR. Sabi ko, hindi na ako magtatrabaho. Kasi yun nga, tayo mga Pilipino, bait tayo masyado sa trabaho. Masyadong bida-bida sa trabaho. Oo, oo. Pag inaferan, yes po. Okay po, gagawin ko po. Pero sa loob mo, ayaw mo talagang gawin. Pero dahil talagang naka-imprint automatic na sa'yo eh. Automatic sa'yo na, sige, okay lang. Pero hindi talaga okay sa akin. Yung katawan mo gusto nang umuwi, magpahinga. Pero yung bibig mo, umoo. Mapapatanong ka. Ba't ako bakit ako mo? Bakit ko to gagawin? Tapos ay oras ko, gusto ko na magpahinga. After 8 hours, dadagdagan mo pa ba? Oo. Diba? Wala, nasa sa atin yun. Yun, mas nakilala ko din sarili ko dun na naabuso masyado. Paano ka nakabalik ngayon sa music? Process siya eh. Hanggang ngayon, bumabalik pa rin ako na ngayon, mas maganda na yung dinadaanan ko. Kasi gusto ko talagang mag-grow creatively. Kasi yung isa kong sinasabi sa sarili ko na hindi naman sa hindi ko pwedeng magkaroon ng pera sa music. Pero sa ngayon, sabi ko, hanggat hindi ako binibigyan hindi nagtatrabaho para sa akin ng music, ako magtatrabaho para sa music ko. Kasi first step naman talaga yun. So yun. And yung path na dinadaanan ko ngayon ay yung daan para mag-grow talaga ako. Hindi yung path na para sumikat ka agad, ganyan. Kasi gusto kong magkaroon ng magandang foundation na ang goal ko talaga ay yung sustainability. Okay. Na kahit tumanda ako, puting-puti na yung mga buhok ko, sasabihin sa akin ng mga apo ko na, ay si lolo ko tumusulat pa din. Yun yung goal ko na hindi mawala sa akin yung creative spirit dahil matanda na ako. Gusto ko magkaroon ng magandang foundation ngayon na ito yung binigay sa akin ni Lord na purpose na maging creative, na magsulat. Kasi ito yung masasabi ko, walang mas masarap sa feeling na makapag-create ng something na gusto mo. Tapos makikita mo, ma-appreciate mo yung beauty ng nagawa mo. Minsan, hindi mo ma-take full yung credit kasi may something inside sa'yo na nag-work na hindi ikaw. Parang magic. Nafe-feel mo lang talaga siya. Na yun yung best way na mag-create is mag-surrender ka. Kasi pag lagi mo kinokontrol yung idea, naniniwala ako na nabubuhay yung mga idea eh. Hindi lang sila mga nasa utak natin, talagang nabubuhay sila. Kailangan mong makisama. Kailangan mong hayaan sila yung humila sa'yo. Hindi yung sila yung ikukulong mo sa isang hawla tapos hayaan mo na lang sila doon. Hayaan mo silang mag-grow, itanim mo sila sa ilalim ng lupa, ganun. Tsaka katulad ng sinabi mo last time, kailangan mo lagi maging honest sa sarili mo. Na kung hindi ka okay, hindi ka okay. Kung okay ka, okay ka. And it will flow then. Like, hindi mo naisipin na kailangan ganito ba dapat. Parang mag-release yung creativity mo through writing, then mas may lalabas mo yung thoughts mo. Doesn't need to be perfect sentence, doesn't need to be perfect drawing, kahit kung ano lang mailabas mo sa papel or something, diba? Yun nga. May kasi ako din morning pages na ginagawa. Na sabi ko sa sarili ko, every morning kailangan kong sumulat. Pagka wala akong maisulat, ang susulat ko, wala akong maisulat. Literal. Susulat ako, wala akong maisulat. Kahit for example, everyday na sunod-sunod na walang maisulat. Pero hindi, may maisusulat ka kasi kung yun lang iniisip mo, tapos bigla siyang may papasok sa isip mo. Uy, yung isang araw ganito,
So, yung isang araw. Parang na ano ka na, papayag ka sa sarili mo, yun lang talaga yung isang sentence lang na yun. Meron talaga, may isang araw, isang page, wala talaga ako may sulat. Pero yung kabilang page, flow. Kasi pinipigilan ka ng conscious mind mo na magsulat. Pero pag nag-surrender ka, hindi mo alam kung saan ka makakarating. Yun yung every time na nangyayari dito sa kuweba, pagka may mga bisita ako dito. Pupunta sila dito, wala silang, ang expect nila dito ay, wala akong iambag dyan kasi magagaling naman yung mga nandyan. Sino ba naman ako? Like may background na sila, nakapagsulat na. Tapos, ang gagawin ko sa kanila, siya, umupo ka dyan. Ikaw gumawa yan. Tapos, hayaan ko silang ma-stretch, kumbaga, na hindi palaging ako yung kailangan nandito maggagawa ng music, ganyan. Hayaan ko silang umupo dyan. Tapos, lalabas ko anong lalabas pag di mo siya kinokontrol. Yun, ganun palagi yung magic. Every time na akala mo na ginagawa mo yung tama, dahil kinokontrol mo siya, hindi talaga siya nakakalabas ng full form kung ano talaga yung kailangan lumabas. Kailangan mo talaga i-surrender. Yan yung pinaka natutunan ko dun sa creative process na meron ako ngayon talaga. True naman kasi like, pinipigilan mo lang talaga sa sarili mo minsan yung most part of you na gusto mo lang maging perfect. Parang yung isang sentence nga lang na gusto mong isulat, gusto mo perfect grammar pa eh. Pero doesn't, yung parang dapat tama yung comma, yung period or something. Sulat mo lang basta. Kasi parang parang personally, hindi ko ata kaya ang makikita ko lang, wala akong maisulat, wala akong maidrawing. Parang papayag ka sa sarili mo, wala kang talagang ginawa. Kasi parang yung part na kahit naman yung pagtulog mo is something productive kasi nagpahinga ka. Yung pagtayo mo, pagising mo sa isang araw, pwede mo yung ikwento eh. Pagkain mo, hindi mo pwede isulat yan. Kumain ako ng something. Mali mo yung kinain mo is something different pala. Yun nga eh. Nagluto ka pala. Hindi ko alam kung sino may sabi nito pero hindi ka talaga nag-iisip really pag hindi mo sinusulat yung iniisip mo. Kasi karamihan sa mga iniisip natin araw-araw ay automatic. Tapos yung subconscious natin ay bumubulong lang. Pag hindi mo sinusulat yun, hindi mo talaga alam kung anong iniisip mo. So yung mga bumubulong na yun yung mga nakakapag-spark sa akin ng mga ideas kung anong isusulat kong kanta o anong concept yung gagawin ko, ganyan. Though hanggang ngayon, nagsastruggle pa rin ako doon sa pinagdaanan ko na parang creative injury kung tawagin natin. Pero ngayon, nakakabangon na ako, masasabi ko. Grabe nga kasi talaga. Sobrang hirap, sobrang mahirap. Pagka naging habit mo na mag-sabotage ng sarili mo na every time meron kang gawin. Ang beauty naman kasi subjective, di ba? Tsaka yung partly, kanya-kanya tayo ng perspective. Pag may ginawa akong isang bagay dati, may enjoy ko siya sa simula. Pagka nasa flow talaga ako na hindi ako masyado nag-iisip. Tapos, kalagitnaan doon ako magsasabotage na sasabihin ng subconscious ko na hindi ka deserving para dyan. Mga ganun. Hindi naman talaga ikaw yan. Hindi ka namang magaling. Hindi ka namang magaling. So, yun yung mas malakas kong naririnig ng mga panahon na yun. Kaya hindi ako makapag-grow sa pagiging artist. Kaya nandun lang at nandun ako kasi naniniwala ako dun sa mga illusion na ginagawa ng utak ko. Pero ngayon, nakikinig ko sila pero hindi ko sila hinahayaan mag-drive ng kotse. Parang ito, nagdadrive ako. Sasabihin niya, tumigil ka nga, kabagay maging driver. Yung mga ganun. O ang pangit ng pagdadrive mo. O mababangga ka. O ganun. Wala. Nakafocus ako dun sa gusto kong puntahan. May mga nagsasalita dun sa likod. O minsan nasa tabi ko. Okay, basta tinitingnan ko kung saan ako papunta. Hindi siya mawawala talaga. Kahit anong gawin mo. Never sila mawawala. Kasi yun din yung nag-identify kung sino kayo yung ego mo. Part na sila sa'yo. Tingnan mo, nakarating ka na dito. Ibig sabihin nga nun, hihil na ako, nag-grow na ako. Kasi kung hindi kita papapasukin dito. And hindi ka papayag na maging speaker sa kasi like, diba? Yun yung magiging topic mo eh. About music. Sa pagsusulat. Something creativity. Parang matitrigger ka doon. Ano sasabihin ko dito? Actually, nangyari na yun. Before ako mag-start ng kuweba. Sige, pag-usapan na natin yung kuweba dito. Yung tatanong ko pala nga paano nag-start yung kuweba eh. Dati pa sa utak ko yung kuweba na to. At saka bakit kuweba? Kuweba. Gusto ko kasing gusto kong mag-disconnect sa labas pagka nag-create. Yung nakakulong ka, madilim, medyo nakakatakot ng konti. Parang mga taong kuweba. Minsan, yung mga taong kuweba, hindi pa nila natutunan magsalita pero natutunan nilang gumawa ng mga art sa bato, mga ganon, di ba? Ng sound, mag-drawing. Like, imagine mo, wala silang idea kung paano nakagawa sa something beauty. Yun nga yung nature natin mga tao eh. Bago pa na-invento ang language, creative na talaga tayo. Tsaka yung part na yun, hindi sila kung pangit or maganda ang gawa nila. So, wala silang idea kung ano yung tama eh. Grabe. And yung creativity ay kadalasan ay to worship. Diba? Yung mga arts, yung mga painting, yung mga ukit sa bato ng mga sinaunang tao. So yun nga, balik tayo sa kuweba. Yun yung dahilan kung bakit kuweba. Gusto ko na makakonekta ako dun sa kung saan ako nagmula. Yan, makilala ko
yung sarili ko simula dun sa nature ko. Tapos, gusto kong maging, yung Kuweba, maging parang ano siya, safe haven ng mga artist na gustong matuto, gustong mag-grow as an artist, gustong makilala kung sino sila. In a way na hindi sila agad-agad madadapa sa gusto nilang puntahan, na mag-guide ko sila. Kasi, yun nga, hindi naman sa marami na akong pinagdaanan, pero mahirap yung pinagdaanan ko. Tsaka there's something na may matututunan din naman sila. Nag-start siya ng ganun, na isang idea na ganun, hanggang tumawag na ako sa mga ibang artist na punta kayo dito sa bahay. Habang ginagawa ko yun, sobrang kabado ako at sinasabi ko sa sarili ko, anong gagawin mo dyan? Ba't mo sila i-invite? Ikaw nga, wala kang magawa ng kanta eh. Wala kang masulat eh. Wala kang masulat eh. Tapos, imbitahin mo sila dito para tulungan mo sila. Sino ka ba? Parang ganun. And doon na nag-start lahat na mas naging open ako sa feedback. Nagkaroon ako ng mga tao na pwede ako maging accountable pagdating sa creativity at music. Kasi sila yung nakakaintindi na saan ako pwede mag-grow. Pagka meron kaming mga kanta, sila yung una kong pinaparinggan. Gumawa ako ng group chat at yung title ng group chat ay Finish a Bad Song. Yung first time kami nag-meet dito, lahat sa amin, ayaw pakinggan ng sarili naming boses. Oo nga, mostly ganun. Ayaw mong basahin yung sinulat mo muna, ayaw mo pakinggan yung kanta mo. Actually, yung part din syempre nung nagsisimula din ako dito sa podcast, like, ayaw ko din pakinggan yung boses ko. Diba? Nakaka-cringe na di ako yan. O kaya kahit sa camera, tapat ng camera. Diba? Yun yung nature natin mag-sabotage ng sarili natin. Nakakatawa. So yun, since ako, daw pinagdadaanan ko pa rin yung mga yun, ng mga panahon na yun. Tapos nakikita ko din sa kanila. So yung gamot sa sakit ko na hindi ko iniinom, binibigay ko sa kanila. Diba? Parang, ano kaya mangyayari pagka ininom nila tong gamot na to na hayaan nilang, and ayun, nag-create ako ng group chat na Finish a Bad Song kasi lahat ng mga kanta namin sinusulat, akala namin pangit. Kaya sabi ko sa kanila, ganito gawin natin. And yung party, sino ba nagsabing pangit yung ginawa nyo? Sarili namin, yun nga. Sabi namin ganito gawin natin. Okay lang na sabihin mo na pangit yung kanta mo. Pero isend mo sa amin yung kanta mo. Tapos, pakinggan nating lahat. Tapos, kami ang mag-confirm sa'yo na pangit siya. Para, alam mo na pangit talaga. Pero pag di pangit, tanggapin mo din na hindi pangit. Diba? Yun yung parang naging way namin para i-boost yung self-esteem namin. Kasi every time talaga, pangit nito. Sige, sasend ko. Yan, pangit niyan. Sige, pakinggan nyo. Sasabihin nila, ang ganda, lupit, paano mo nasulat? Tapos, tapos magugulat ka. Tapos, mabibid mo dun yung confidence mo, unti-unti. Tapos yun, dun na nag-start na mag-grow yung bawat isa. Na tanda ko nga si Paolo. Grabe yung unang namin dito. Hanga kami sa kanya kasi ang dami niyang gig. Ang dami niyang pinupuntahan. Kilala na din siya. Tapos, sabi niya, hindi ko gusto yung kanta ko. Tapos yun, doon kami nagsimula. Tapos yung nakaraan na last sinendya na song, grabe, pang international. Sabi ko, sobrang ganda. So, ganun. Doon nagsimula ang Kuweba. At ngayon, ang dami pang mga kabataan na gustong pumunta dito at gustong matuto. Most of the time, ilan yung napunta dito? Mga 3, ganun. Tapos naglalaro lang kami dito para mga bata. Ang mga laruan yung music instrument, diba? So, ganito yung proseso ng Kuweba session namin. Nung una, may ginawa kaming isang activity na nagsulat ako ng mga genres ng mga song. Tapos, nagsulat din ako ng mga keywords. Tapos, pinilas ko yung mga papel na yun. Tapos, bunot-bunotan. Yan, nakita ko yung story mo yan. Para makalabas kami. Kasi siya, yung isa dito, rapper. Yung isa dito, instrumentalist. Yung isa dito, mas magaling sa songwriting. Mas magaling Saka yung partly mali mo, nagfo-focus ka dun, pero magaling ka din pala sa part na to. Yun nga. So, ganun yung ginawa namin na masistretch ka talaga na hindi ka makakahindi kahit ayaw mo. Macha-challenge yung creativity mo. Tapos, yung comfort mo, mawawiden mo. Nililibit mo sa sarili mo na ito lang ako, ito yung identity ko, ito yung forte ko sa music. Pagka in-expose mo siya sa ibang music, syempre, parang kung ma-expose ako sa ibang environment, maguguluhan ako. Pero pag nakita ko yung beauty nun, ang ganda pala din ito, no? Tapos may ilalagay mo din yung sa sarili mo. So every time, ganun lang ginagawa namin. Wala kaming, siguro in the future, nagpaplano na kami ng mga albums namin, ganun. Pero, most of the time, nag-explore talaga kami. Nagbe-bend talaga kami ng genre. Ayun, masaya. Nakakagawa ko ng music kasama yung mga ibang tao. Nasa-share namin yung process. Yun nga, parang may matututunan din kayo sa bawat isa. Like, syempre, magkakaiba din naman kayo ng experience at kwento sa isa't isa. So, there's something na kahit isa lang, hindi mo pag sinabi na yung, iba yung impact sa'yo. Pati yung maganda dito, rekta feedback kami. After ng session, ikaw, Ian,
gawin ganito, pwede mo pang improve yan, pwede mo pang gawin to, pwede mo pang gawin yan. Na after ng session, na-explore mo na yung ibang music or yung music mo. Tapos, na-explore mo din kung saan ka pa mahina o saan ka malakas o saan ka pa pwede mag-improve. So, uuwi ang lahat na maraming baon. Na-inspired din. Pag uwi nila doon sa mga bahay nila, nasa kuweba pa rin sila. Sariling kuweba na. Ay, buti na lang napagdaanan ko na yung ano. Pero in the future, siguro may pagdadaanan pa rin ako. Pero yung napagdaanan ko na yun, ibang klase. Talagang wala akong masabi sa ano. Masakit siya. Anong sa tingin mong pinaka-best, masasabi mong ito yung pinaka gusto mong natutunan mo through music? Kahit hindi theoretical based on your experience din. Yung na talaga sa theory. Music, una ay surrender. Ang hirap ng tanong mo, pinaka natutunan ko sa music. Ano nga ba? Ito, isa din sa maganda kong natutunan. Mas masaya pag nasa-share mo yung process. At saka, sa lahat naman ng medium ng arts, yung pagiging vulnerable, yun siguro. Pero hindi pa siguro yun. Meron talaga akong natutunan. Pero true yun. Kasi masyado nakikita ng iba pagdating sa music or kahit ng creativity, yung process. Akala nila once na marunong ka, madali na. Magaling ka na doon. Gawa ng music, akala nila pag nasulat mo, yun na yun. Release na kagad. Pero hindi na nakikita yung marami pang pinagdadaanan yung part na yun. Marami pang lihis, daming ikot. Diba? Ang mahirap dito yung mental battle yung sarili mo. Yung may expose ka sa lahat ng kahinaan mo. Kasi nasa-stretch mo yung sarili mo Makikita mo na hindi ka pa magaling. Marami ka pang dapat matutunan. At okay yun. Oo. At okay yun na hindi ka pa And magaling. partly na sana maging positive impact na mas magpupursige ka pa. Ngayon, okay yung marinig. Gusto ko talaga marinig yung feedback sa akin pag nasa kuweba na kailangan ko pang i-improve yung ganito. Gaya last time sinabi sa akin na improve mo yung pag-program mo ng drums or paggawa mo ng mga melodies. Kung dati ko maririnig yun, hindi, magaling na ako Ba't ko i-improve? Okay na to. Hindi mo naisip ang gawa ng banda? Hindi talaga ako pang banda, bro. Dati, pero like guitarist, drummer, vocal. Gusto kong solo. San Luis. Okay din naman sa akin magbanda, pero mas gusto kong mag-express ako ng sarili ko ng buong buo. Kasi pag nasa banda ka, marami pang dadaanan ng idea bago siya lumabas. Magkakaroon din minsan ng limitation. Kasi hindi siya swak, hindi siya tutugma. Ano yung pinaka-goal mo ngayon pagdating sa music? Yung naka-goal ko ngayon pagdating sa music ay makapagsulat araw-araw consistently at mag-grow. And parang gusto ko yung makita yung makagawa ka ng music, ang title wala kang maisulat. Pwede. Pwede rin yun. Mamali mo yung maging inspiration niya sa iba na, ganito pala yung feeling kapag wala kang maisulat. O, di ba? Oo nga, no? Mamaya, sulat natin. Kapag napakinggan nila yung kanta mo na, kumakanta ko wala kang maisulat, biglang papasa, ito pala yung naramdaman niya sa yung feeling. Akala ko, wala ka talaga maisusulat, pero there's something more. Di ba? Yun. Ano ang tanong mo ulit? Goal mo sa music? Goal ko sa music? Wala. Ang goal ko sa music ay hindi pang sarili talaga. Gusto ko talagang mag-develop ng mga artist. Gusto kong mag-create ng space na safe sa mga artist, na healthy, na hindi yung palagi kang nasa stage na pinipirahan ka ng mga industry. Ginagawa kang produkto. Tapos, yung music mo, sila pa nagmamayari. Sila yung may-ari. Diba? So, okay naman yun kasi wala. Entertainment di ba? Pero gusto ko talaga yung mag-build ako ng mga artist at mag-build ko din yung sarili ko na magkaroon sila ng autonomy. Matulungan ko yung mga artist na mag-build ng identity at foundation. At sa sarili ko na din na ganun. Kasi pag na-build mo na yung identity mo na artist ka. Ang nature mo ay magsulat. Nature mo ay mag-create. Hindi yung tatanungin mo pa yung capabilities mo kung kaya mo ba itong gawin. Hindi, kaya ko yan. Artist ako. Hindi yung parang gagawin mo na. Yung second nature mo na kahit anong mangyari, unang iisipin mo ay lumikha. Kasi yung kung gusto natin gayahin si Lord, kailangan natin gawin ay mag-create. True naman. Di ba? And parang partly, parang may share mo din yung kung ano yung talent na meron ka. At yung sinabi ko kanina, hindi mo mapapansin na may mababless kang ibang tao. Hindi dahil sa pagiging famous mo or dahil sa stage ka,
Pero at the same time, may nai-inspire kang ibang tao. Yun din yung isang part na natuwa ako dito sa kuweba. Kasi nga, win-win situation siya na nai-inspire ko sila, nabibigyan ko sila ng ideas, at nabibigyan ko sila ng space, na studio na hindi mo na kailangan magbayad para mag-record or for free. Punta ka lang dito sa bahay, hindi kita peperahan. Gusto ko lang mag-create ka, maging malaya ka. Ngayon, tapos ang nangyayari ay hindi lang sila ang natutulungan ko, kundi natutulungan ko din yung sarili ko. Mo. Kasi na-expose ako sa iba't ibang klaseng music. Nasa-stretch ko yung sarili ko. Kasi meron akong identity na ito ako o ito lang ako. Pero pag isinama ka na sa ibang tao na may iba't iba pang identities at saka character, mas-stretch ka talaga. Mag-grow ka talaga. Ayun. To end this episode, may random question na outside the topic na pagpipilian ka. Okay. Na kailangan mong sagutin. Isang question lang to. Sige. Last question na to. Pili ka lang ng number from 1 to 20 at yun sasagutin mo. 13. If your heart is in the garden, ano yung parang will be growing right now? Growing. Sampagita. Bakit? Wala lang yung unang pumasok sa isip ko. Hindi kailangan ba flower? Hindi, kahit ano naman. Alam mo, damo lang yan. Ngayon, umaapaw kasi ang puso ko ngayon. Ano nga bang tutubo? Tubig? Mali mo, may lumabas na fountain doon, di ba? Parang bulaklak. Puno ba yan? Hindi ko kailangan ng magandang sagot. Pero sa totoo lang, yung itanim ang puso ko ngayon ay may magandang bunga. May magandang bunga, masasabi ko. Sa state ko ngayon. Any last message sa ating listeners? Any last may listeners pa nga pala tayo. Kukwentuhan lang kami dito eh. Hello listeners. Ang message ko lang ay huwag kang matakot maging ikaw. Thank you so much. Salamat sa iyo, Miko. Salamat sa opportunity na to. Nagkwentuhan tayo. So yun, binigyan mo ako ng idea kung anong pwede kong gawin dito. Yun lang. Bye.